Hello pong muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Nakapanumpa na po. Tapos na po, nakapanumpa na po ang presidente po ng Amerika sa kanyang 47th pang 47th president po siya ngayon. Siya po ay nanalo na po siya, di po ba, nung 45. Naging 45th, tapos natalo siya ni Joe Biden. Ngayon po siya po ay nanalong muli, nakabalik. Kaya isa rin pong history sa Amerika po yan mga kababayan, na yung dating Pangulo na natalo na, tapos nakabalik pang muli. First time po. First time po yata nangyayari sa Amerika yan na nakabalik pang muli ang dating Pangulo na natalo at nanalong muli mga kababayan. Ito po, nakapanumpa na po siya, take out na po siya sa bansang Amerika. Pakinggan po natin ang kanyang panunumpa at komentuhan po natin mga kababayan. Ito po si President Donald Trump. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Mga katambay, ang inauguration po, ang take out po ng ng bagong presidente po na si Donald Trump. Kanina po yan mga katambay. Madaling araw po sa atin sa Pilipinas at umaga naman po sa Washington DC mga kababayan. Ayan po, nag-speech po siya ron, mahaba po. Pwede po natin pakinggan, nasa YouTube na po yan, TikTok, Facebook. Talagang isa po sa pinangako niya po, siyempre, ang pagbabalik po ng Amerika. Ang Amerika ay maging America great again mga katambay. Talagang marami po siyang mga gagawin po na pagbabago po sa kanyang panunungkulan ng 4 na taon. Isang termino na lang po si President Donald Trump. Dahil alam naman po natin sa Amerika ay 2 termino po. 8 years. 4 years po ang isang term nila. At nakuha na po ni Donald Trump ang kanyang first term nung siya po ay manalo nung 45th pang 45 o 45 president ng Amerika. At ngayon po ang kanyang second term mga katabay, na siya po ay pang 47 naman po ngayon na presidente ng Amerika mga kababayan. Kaya isang termino na lang po ang natitira sa kanya. Another 4 years, mga kababayan. Di po ba napakarami pong umuugong po na talagang mga gagawin po ng President Trump sa Amerika, lalong-lalo po, di po ba, na nagkaroon po ng malaking issue dahil nga po tututukan po. Isa po kasi sa tututukan ng bagong presidente po ngayon na si Donald Trump, ang mga lalo po sa mga immigration, di ba? Lalo sa mga illegal o yung mga TNT, di ba? Mga napaso na mga dokumento, yung mga nag-overstay na sa Amerika, at yung mga may kaso po, kasi alam naman po natin na marami pong nakapasok sa Amerika, lalo po mga illegal, lalo po yung mga kriminal. Una po kasing tututukan Amerika yan yung mga may kaso,
Dahil alam naman po natin kahit po saan, lalo po sa Amerika ay laganap din po di umano ang droga. Sa Amerika, isa rin pong problema ng Amerika ang droga. Di po ba? At krimen. Ano rin po ang krimen sa Amerika? Mataas din po ang krimen, lalo sa droga. Kaya at napakarami po mga illegal ang nakakapasok din po sa bansa nila. Di po ba? Kaya po isa po sa naging issue po natin 'yan dahil ang ating mga kababayan marami rin po kasi mga na-expired na ang mga dokumento at nag-overstaying na nga po sa Amerika. Kaya nga po naging TNT ang kinalabasan, di po ba? Dahil ang mga Pilipino naman po hindi naman po illegal agad nagpunta. Katulad po ng ibang bansa o ibang tao sa mundo. Di ba na nakakapasok po sa Amerika ng illegal sila. Talagang walang mga dokumento. Ang mga Pilipino naman, iba naman po kasi mga Pilipino. Ang mga Pilipino, tayo, pwede tayong pumasok. Nakakapasok lang tayo sa Amerika nang may dokumento tayo. Di ba? Dokumentado tayo, kompleto. Kaya nga lang, ang nangyayari nga, syempre, nag-overstaying na tayo sa Amerika. Kaya nga, pag na-expired yung ating visa, di ba? May nakapasok tayo sa Amerika. Yung iba nating kababayan, nagugustuhan na mag-stay, syempre, nahando na rin syempre yung kailangan natin magtrabaho dahil nga meron tayong kailangan gawin, lalo sa pamilya natin sa Pilipinas, di ba? Kaya karamihan nag-overstaying na sa Amerika, mga kababayan. Kaya yan din ang kinatatakot po dahil ang ating embahada, ang ating embassy ay nagbigay na po ng pahayag noong mga nakaraan na talagang di po ba pinagre-report na nga niya sa embassy natin sa Amerika, sa Washington DC, di ba? Ay sinasabi nga po at may binigay nga rin pong numero diyan kung how many kababayan natin ang mga nag-overstaying na at naging illegal na nga ang sitwasyon sa Amerika, di po ba? At mahigit yata 100,000 rin po yata ang ating mga kababayan. Pero ang naano lang po natin diyan, ang komento ko. Kaya lang medyo parang natakot at tinakot ng ating embahada ng ating embassy, di po ba? I think si kamag-anak po ng Pangulong Marcos po ang ating ambassador ng Amerika na I think Romualdez po ang last name, mga kababayan. Nagkaroon po ng nagpanic po ang ating mga kababayan sa Amerika dahil hindi naman po lahat ng sitwasyon ng ating mga kababayan ay doon mismo siya sa tututukan din po ng President Trump. Kasi yung mga unang pahayag po ng ating Pangulong Donald Trump, ni Pangulong Donald Trump, ay mas tututukan niya po kasi agad yung mga talagang may mga kaso, yung mga illegal, di po ba? Yung mga may illegal po na talagang pinaghahabol po ng batas, lalong-lalo po yung nakapasok sa Amerika ng mga illegal na galing sa ibang bansa. Yung po ang talagang priority ng administrasyon po din Donald Trump. At medyo nagpanik po ang ating mga kababayan dyan. Dahil nga po ang lumalabas, dahil parang ating ambassador pa ang nagsisimula po ng ating mga kababayan sa Amerika ay talagang matakot dito sa gagawin po. Pero magkakaiba naman po kasi ng sitwasyon yan eh. Di po ba? Kahit yung mga nasa Amerika, magkakaiba po. Kasi magkakaiba po kasi ng sitwasyon ng ang nararanasan o kung ano yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa Amerika. Di ba? Meron doon mga nag-overstaying na talagang wala naman po silang kasalanan, hindi naman po lumabag sa krimen at wala naman po mga kaso ang ating mga kababayan. Saka ang isa pa, ang ating mga kababayan, mga skills, mga nagtatrabaho po yan, hindi po pabigat. Isa po yan dahilan eh. Ang karamihan po sa ating mga kababayan, lalo sa abroad, lalo sa Amerika, nagtatrabaho po yan. Hindi po halos lahat yan ay pabigat ng gobyerno. Mahuhusay po ang mga kababayan natin, lalo pagka napupunta po ng ibang bansa. Meron man na talagang
sinasabi natin na hindi nagiging maganda ang sitwasyon sa ibang bansa, lalo sa Amerika. Pero hindi naman po napakalaking porsyento ang nagiging homeless o mahirap nating mga kababayan sa Amerika. Marami pa rin po tayong mga kababayan dyan na talagang hindi po sila pabigat. Hindi sila pabigat ng Amerika. Nagtatrabaho po yan. At karamihan po dyan ay nakapagbabayad din po ng kanilang mga buwis yan o tax. At ang isa pa, karamihan po dyan, iba rin po ang sitwasyon. Kasi meron po tayong mga kababayan dyan na nagkaroon na po sila ng pamilya. Mga overstaying nga po sila, di po ba? Nagkaroon ng anak, pamilya. At yung mga anak nila, pinanganak na po yan sa Amerika. Alam naman po natin, ang Amerika, ang ipinanganak dyan, automatic. Kung hindi po nagkakamali ang yung lingkod, automatic po na American citizen po yan, yung mga anak nila. Ibang issue po yan. Di ba? Ibang issue po yun. Pagka yung both parents mo, mga TNT na, at illegal na nga tinatawag, overstaying na, at nagkaanak po sila sa Amerika na meron po sila na for example po ay anak nga na naging American citizen, ibang issue na naman po yun. Dahil lalo po kung minor po yung mga anak nun na naging American citizen automatic sa Amerika dahil doon nga pinanganak, ibang issue po yun. Di po ba? Iba na namang issue yun na hindi naman po yata papayagan din ng estado yun, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, na pauwiin mo ng Pilipinas na meron siyang anak na citizen. Di po ba? Mangyayari nun kung ibang issue yun. Hindi mo basta-basta pwedeng hulihin basta-basta yun. Di po ba? I-deport mo basta-basta. Dahil meron nga rin nga siyang mga anak o pamilya na meron ng mga dapat pong tutukan o gabayan dahil mga minor. Marami pong dyan na sisilipin pagdating po dyan sa issue ng mga illegal o overstaying nating mga kababayan. Di po ba? Kung hindi nagkakamali yung lingkod. Kaya hindi po natin po pwedeng husgahan. Yun yung point ko ron Huwag muna nating husgahan itong plataforma ni President Donald Trump na yung kanyang priority sa mga illegal na nag-overstaying o illegal na pumasok sa Amerika na may mga kaso, krimen, lalong-lalo na sa droga, wag po natin basta-basta, na bigyan ng konklusyon na kasama na agad dun yung ating mga kababayan, yung ating mga kababayang Pilipino na magpanik agad tayo at sobrang takot na ang mangyari sa atin dahil iba naman yung sitwasyon natin doon sa sinasabi naman yata ng President Donald Trump na tututukan niya talagang mabawasan, number 1, ang mga illegal na mga may kaso na nakapasok sa Amerika, lalo-lalo na yung mga sinasabing tumatangkilik, mga illegal na droga. Di po ba? Dahil nakakapasok, malaking business kasi yan Di po ba? Mga kababayan. Kaya dito po, sana makita rin po sana ng President Donald Trump yung sitwasyon po ng mga kababayan natin Pilipino. Dahil po ang ating mga kababayan Pilipino ay hindi naman po sangkot yan o lahat ng mga Pilipino nating kababayan na nag-overstaying na napaso na po ang mga papel o mga visa nila na nag-overstaying na nga, ay sana mabigyan din po at mabigyan din po sana ng tsansa o sinasabi pong kahit po ang Amerika ay bigyan po sila ng second chance na maayos po sana ang kanilang mga dokumento, lalo naman po kung wala naman po silang mga kaso at nakatulong naman po sila sa bansa, lalo sa Amerika, nakapagtrabaho sila ng maayos, nakakatulong sila sa ekonomiya ng bansang Amerika. Sana masilip din po ito ng gabinete o ni President Trump na hindi naman po ang mga Pilipino, hindi ko naman po sinisingle out o kinakampihan kasi tayo naman kasi mga Pilipino, pagdating naman po sa ibang bansa, yun nga po sinasabi ko, hindi po tayo pabigat. Hindi tayo pabigat, di ba? Dahil alam naman po natin, karamihan po sa mga Pilipino na pupunta po na ibang bansa, karamihan po may mga pinag-aralan, may mga skills. Di po ba?
Lalo pag napupunta ka ng Amerika, di ba? May mga propesyon, may mga pinag-aralan. At hindi mo basta-basta yan magugutom at magiging palaboy. Maliban na lang po kung sila po talaga ay naging nagbisyo. Karamihan naman po yung mga nalululong sa sugal, sa bisyo, droga. Yan po yung medyo kababayan natin, hindi naman lahat. Yan yung medyo nagiging failure ang buhay nila sa ibang bansa dahil sinasamahan nila ng bisyo. Di po ba? O kaya yung iba naman na doon na po talaga sila lumaki, doon na sila pinanganak, di ba? Yung kultura na nila ang nakuha na, kultura na ng estado. Pero yung mga kapwa nating Pilipino na galing ng Pilipinas at napunta ng Amerika, iba po ang utak niyan, di ba? Utak niyan, magtrabaho, makatulong sa pamilya. Di po ba? At sana rin po, mga kababayan, yun nga po, siyempre po, nananalangin po tayo na sana po, hindi po ma-single out o masama ron sa sinasabi po na kumakalat na lalo po sa social media at yung sinasabi rin po ng ating embahada ating embahada sa Pilipinas. Siyempre po, sana po hindi po ito, hindi po tayo masama doon sa sinasabi po na kasi po nakakatakot po 'yon. Pagka sininggle out mo at pinarehas mo yung mga Pilipino na hindi naman po nakagawa ng mabibigat na kasalanan o crime na sinasabi po ng pamahalaan ngayon ni Donald Trump, di ba? Yung sinasabi rin po ng ating ambassador na sana hindi po magkatotoo yon at magkaroon po ng magkaroon po sana ang Pangulo ng Amerika ng ibang pananaw po sa ating mga kababayan. At sana rin po yung naiwan po na ipinangako rin po, di ba? Dahil po napakatapang po ng ating bansa, lalo po nung mga nakaraan, di ba? Na talagang pinaghahanda po ng ating Pangulo ang ating mga kasundaluhan, di ba? At yung ating mga nahandun po sa ating probinsya, lalo po sa Batanes, di ba? Meron po doon na tinayo na po yata na mga kapgu o sinasabing reserve. Gumawa na po sila na talagang halos sa paghandain po tayo ng mga nakaraan taon na halos para tayong dadali na sa giyera, mga kababayan. Sana po maprotektahan po ito at tulungan po tayo ng Amerika na unang-una po, tulungan po tayo doon sa hindi tayo malagay sa alanganin, lalong-lalo na sa giyera. Dahil yan po ang kinatakutan po natin noon, lalong-lalo po si Kamanong. Takot na takot po na matulad po ang ating bansa sa nadanasan o dinadanas ng bansang Ukraine at sa Middle East na hanggang ngayon ay dire-diretso pa rin po ang kahirapan, kaguluhan po ng kanilang bansa. Sana po maging mapayapa po ang ito po pagpasok ng administrasyon po ni President Donald Trump at matutukan din po ng kanyang administrasyon na maiayos po ang problema ng Pilipinas at China na ito po ay matapos sa mabuting usapan, hindi po sa digmaan, mga kababayan. Dahil alam naman po natin si President Trump ay hindi po siya katulad ng kanyang pinalitan na si President Biden na medyo naumpisahan po ang giyera. Kasi nung nanungkulan po ang President Trump, wala naman po tayong nabalitaan na siya po ay talagang giyera at nagiging priority rin niya ang giyera. Hindi po. Di po ba? Meron din po tayong, kung natatandaan niyo po, yung isang nag-aalburuto nung panahon ni Donald Trump na North Korea. Di po ba? Pinuntahan niya yun di ba? Pinuntahan niya at pinatigil niya yung pag-aalburuto ng presidente ng North Korea. Di po ba tumahimik yun? Yun kasi yung isang natatandaan ng inyong lingkod na ito si President Trump ay hindi po ito mahilig yata sa mga gulo o pinapasok na giyera. Dahil unang-una, alam naman po natin na ang bansang Amerika ngayon ay nakakaranas din po ng napakalaki pong inflation, lalong-lalo po napakamamahal po din ngayon ng mga bilihin po nila. Ang lahat po halos ay nagtaasan po sa Amerika.
At ang ekonomiya po ng Amerika ay hindi naman po talagang sobrang lakas po sa panahon po ng administrasyon po ng kanyang pinalitan. Kaya po mas priority po ngayon ni Donald Trump na ibangon pong muli ang Amerika. At talagang sila po ay tingalain muli at lalong-lalo po sa ekonomiya dahil natatalo na po yata sila ng bansang China lalo sa ekonomiya. At alam naman po natin na si President Trump ay isang magaling na businessman. Kaya isa po rin yung priority yan na iangat lalong-lalo ang ekonomiya ng Amerika, mga kababayan. Sana po hindi po maagrabyado ang ating bansa, lalo-lalo po sa nangyayari pong problema. Ang nakikita lang po natin, mga kababayan, yung sinasabi po ni Attorney Roque na kaya daw po, pinapasok daw po ng administrasyon daw po ni Pangulong Marcos noong mga nakaraang pahayag ni Attorney Roque, di ba? Dahil daw po nakikipagkasundo daw po si PBBM sa President Biden dati dahil daw po sa mga kayamanan daw po na naka-freeze sa Amerika. Kaya daw po sunod-sunuran ang Pangulong Marcos daw po sa Amerika. Kaya muntik na tayong madala sa kumunoy lalo sa giyera dahil daw po sa mga isang damukal daw pong kayamanan nila naka-freeze sa Amerika na hindi raw po makuha-kuha, mga kababayan. Tingnan po natin kung may katotohanan po yan. Yan po pinaputok po ni Attorney Roque yan, di umano, mga kababayan. Ngayon po, alam naman po natin na si President Marcos ay malapit po sa mga president na Democrat. Ngayon po ay Republican. Malalaman po natin kung ano po sa mga darating na panahon, kung magiging okay po ba ang sitwasyon po natin sa bagong upo po na Pangulo na si Donald Trump at ang administrasyon po ni President Marcos Jr. At syempre po, isama rin po natin sa panalangin, mga kababayan, ang ating mga kababayan, lalo-lalo po ang mga nag-overstaying na po, na talagang na-expired na po ang mga dokumento nila sa Amerika at naging TNT na nga, ay sana po mabigyan po sila ng pagkakataon ni President Donald Trump na mabigyan sila ng maiayos man lang, mga kababayan, o sinasabing reward, mabigyan man lang sana ng reward ang mga Pilipino, lalo yung mga working hard na talagang hindi po pabigat sa Amerika, ay mabigyan man lang sana ito ng pabuya na sila po itanggapin at bigyan po sana ng mga dokumento, mga kababayan. Lalo-lalo na po yung mga nagkaroon na po ng pamilya at nabuo na po ang kanilang pamilya roon, mga nagkaanak na, nagkaroon na po sila ng mga anak na citizen, at yung mga magulang lang po ang talagang hindi na po, hinasabi nga po, nag-overstaying na, naging TNT na. Sana po mabigyan po sila ng pagkakataon, mga kababayan, na wag naman po sana sila isama doon sa sinasabi po natin na i-deport o pauuwin po sa kanilang bansa. Sana po isama po natin sa panalangin ang ating mga kababayan sa Estados Unidos, mga kababayan. Maraming salamat po. Siyempre po, congratulations po sa Pangulo po ng Amerika na 47th President Donald Trump, mga katambay. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Sa ulitin, paalam, bye-bye.